Kung akala mo ay tahimik pa rin ang panahon sa paligid ng Pilipinas, may bagong development na dapat mong bantayan ngayon. Dalawang low-pressure area ang sabay na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At isa sa mga ito ay may potensyal na maging susunod na tropical system. Ngayon ang tanong, alin dito ang dapat mong tutukan, at may epekto ba ito sa Pilipinas sa mga susunod na araw? As of 2 oras ngayong araw, may 2026 may 2 na binabantayan. Ang una, ang GIL-05E, ay may mababang tsansa o unlikely na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ibig sabihin, sa ngayon, hindi ito ang pangunahing concern. Pero ang mas mahalagang bantayan ay ang GIL-05E. Ito ay may medium potential na mag-develop bilang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Hindi pa ito sigurado, pero sapat na ito para mas tutukan natin ang galaw nito sa mga susunod na updates. Mahalagang tandaan na pareho pa itong nasa labas ng ire, kaya wala pang direktang epekto sa bansa sa ngayon. Ngunit sa ganitong sitwasyon, ang trend at galaw ng system ang mas kritikal kaysa sa kasalukuyang lokasyon. Habang minomonitor natin ang posibleng development na ito, tingnan naman natin ang kasalukuyang lagay ng panahon sa buong Pilipinas. Ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa bansa ay ang easterlies. Ito ang mainit at mahalumigmig na hangin mula sa Pacific Ocean na nagdadala ng moisture, dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan at thunderstorms. Simulan natin sa mga lugar na mas may mataas na tsansa ng ulan. Sa Zamboanga Peninsula at Palawan, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay maaaring maging katamtaman hanggang sa malakas sa ilang pagkakataon. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods, lalo na sa mga mabababang lugar, at landslides naman sa mga bulubundukin. Kung ikaw ay nasa mga rehiyong ito, mahalagang manatiling alerto at handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Ibig sabihin, hindi lahat ay ulan, pero kung magkaroon man, maaari itong maging malakas sa maikling panahon. Ang ganitong uri ng panahon ay karaniwan sa ilalim ng easterlies, mainit sa umaga at tanghali, tapos biglang bubuhos ang ulan sa hapon o gabi. At dito pumapasok ang isang mahalagang risk, ang kombinasyon ng init at moisture ay nagiging sanhi ng mas malalakas na thunderstorms. Kahit panandalian lang, maaari itong magdulot ng pagbaha sa urban areas at delikadong kondisyon sa kalsada. Ngayon naman, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Sa extreme northern Luzon, inaasahan ang moderate to strong winds mula sa Hilagang Silangan. Dahil dito, magiging moderate to raw ang coastal waters, na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Ito ay mapanganib para sa maliliit na sasakyang pandagat. Kung ikaw ay mangingisda o may planong pumalaot sa mga lugar tulad ng Batanes o hilagang bahagi ng Luzon, mas mabuting ipagpaliban muna ang paglalayag. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate lamang mula sa silangan hanggang hilagang silangan, at ang karagatan ay slight to moderate. Mas kalmado ito kumpara sa hilaga, pero tandaan na ang thunderstorms ay maaaring magdulot ng biglaang pag-alon ng dagat. Pagdating naman sa temperatura, nananatiling mainit ang panahon. Ang pinakamababang temperatura ay naitala sa 21.5 degrees Celsius, habang ang pinakamataas ay umabot sa 34.6 degrees Celsius. Kapag isinama ang humidity na nasa pagitan ng 37% hanggang 73%, mararamdaman ang mas mataas na heat index. Ibig sabihin, mas mainit ang pakiramdam kaysa sa actual na temperatura. Kaya kahit may mga pag-ulan, hindi nawawala ang panganib ng init. Ugaliing uminom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na exposure sa araw, at mag-ingat sa heat exhaustion. Para naman sa astronomical data sa Metro Manila, ang pagsikat ng araw bukas ay 5:32 des, at ang paglubog ng araw ngayong araw ay 6:14 yan. Ang moonrise bukas ay 9:22 ue, at moonset ay 7:49 des, na may 87% illumination, malapit na sa full moon. Ngayon, balikan natin ang mas malaking larawan. Sa ngayon, wala pang direktang banta ng bagyo sa loob ng ire, pero may 2 leye na dapat bantayan. Isa ay mababa ang tsansa,
Ngunit ang isa ay may medium potential na mag-develop sa loob ng 24 oras. Kasabay nito, ang easterlies ay patuloy na nagdadala ng init at moisture na nagreresulta sa thunderstorms, localized flooding, at landslide risks sa ilang bahagi ng bansa. Ito ang uri ng sitwasyon na deceptively calm, mukhang normal, pero may mga sistemang unti-unting nabubuo sa paligid na maaaring magbago ng forecast sa mga susunod na araw. Kaya ang pinakamahalagang gawin ngayon ay manatiling updated. Ang mga ganitong sistema ay maaaring magbago ng lakas at direksyon sa loob lamang ng ilang oras. Patuloy nating babantayan ang D05Y kung ito ay magiging tropical depression at kung may posibilidad itong pumasok sa Y sa mga susunod na araw. Sa ngayon, manatiling alerto sa mga localized thunderstorms, mag-ingat sa pagbaha at pagguho ng lupa, at huwag kalimutan ang epekto ng matinding init. Ito ang pinakahuling update sa lagay ng panahon. Manatiling ligtas at patuloy na mag-monitor para sa mga susunod pang developments.